Hi guys, welcome to my channel at kumusta kayo sa mga oras na napapakinggan ninyo ang aking boses sa ngayon. So, usapang pag-ibig na naman tayo ngayon guys at pakinggan natin ito dahil makaka-relate tayo sa ating topic this audio video. Ano ba ang mas dapat sundin or mas dapat na masusunod sa pag-ibig? Sa larangan ng pag-ibig, sino nga ba ang dapat nating sundin at ang dapat nating ipairal? No? Ang puso ba o ang pag-iisip? Kadalasan kapag tayo ay karamdam ng pag-ibig, nagkakaroon tayo ng confusing. Lalo na kapag ang ating iniibig ay may mga some reasons na hindi natin maunawaan pero minahal pa rin natin. No? So, manatili ka sa audio video na ito at tapusin mo. Malay mo, meron kang kunting leksyon na mapulot dito o di naman kaya ay meron kang relate much na masasabi mo sa sarili mo na ganyan ako dati or ganyan ka dati. No? So wala na tayong paligoy-ligoy pa at mag-proceed na tayo sa ating pag-uusapan. Pero bago po ang lahat, megalab shoutout muna kay Mama Marie D. Healthy at kay Sir Botatot TV. Magandang oras po sa inyo. At ang iba ay mamaya natin i-shoutout sa habang tayo ay tatalakay ng topic natin ngayon. Naranasan mo ba guys or naranasan ba ninyo ang punto sa inyong buhay na kung saan ay na-confuse kayo kung ano ang inyong dapat sundin sa larangan ng pag-ibig? Susundin mo ba yung puso mo o susundin mo ba yung isip mo? Minsan kasi may mga pagkakataon guys na sabi ng puso natin, mahal ko siya. Mahal na mahal. Pero sabi naman ng isip natin ay hindi pwede. Kasi sabi ng isip mo, pag minahal mo yan ay may mangyayari na something na baka pagsisihan mo balang araw. Pero kapag ang tao ay mahal na natin, you know guys, dumarating talaga sa punto na mahirap mong piliin kung si puso nga ba ang susundin mo or ang isip mo. Sabi nila, siyempre soil ang isip mo yung sundin mo kasi ang puso ay nilagay lamang sa ilalim ng utak. So dapat ang masusunod dyan is ang utak. Pero kung susundin mo naman si utak na alam niya yung tama at mali, ngunit ikaw naman ay nasasaktan, ano ang maaari mong gawin? Bakit nga ba kasi nagkakaroon ng confusing ang tao sa larangan ng pag-ibig? Actually, bawat pag-ibig sa buhay ng tao ay may iba-ibang kategory. Kagaya na lamang ng magbibigay ako ng mga some examples ng kung bakit nakukulos ng tao sa pag-ibig. First, yung alam mo yung tipo na may partner na ang partner mo or may partner na ang nagugustuhan mo ay patuloy ka pa din na nag-expect, patuloy ka pa din na nagmamahal sa kanya despite na alam mo na meron na siyang partner or despite na alam mo meron na siyang karelasyon. Kasi wala kang magawa eh. Sabi ng utak mo, stop na. I-stop mo na yan ang nararamdaman mo sa kanya dahil may partner na siya. May karelasyon na siya. Pero sagot naman ng puso mo, ayaw ko. Kasi mahal ko. Masakit. Di ko kaya. So, dyan nag-uusap si puso at si isip. At that's why na nagkakaroon tayo ng confusing or nako-confuse tayo kung alin nga ba ngayong susundin natin. Kasi sabi ng utak mo, pag inisip mo na mabuti, mali ito. Pero sabi ng puso mo,
mali nga. Pero mahal ko eh. Ano magagawa mo isip? So, another example, yun bang tipo na alam mo sa sarili mo na ikaw na lang yung nagmamahal sa tao na yan. Yun bang tipo na alam mo sa sarili mo na ikaw na lamang ang may gusto sa inyong relasyon. Ibig sabihin, ikaw na lang. Ikaw na lang ang naghahawak ng inyong relasyon. At siya, kung papipiliin, ay mas okay lang sa kanya na wala na kayo. Okay din sa kanya na andyan or okay lang sa kanya na kayo pa din. No? So, kumbaga, wala siyang malinaw, yung partner mo, walang malinaw na desisyon patungkol sa inyong relationship. Ikaw na lamang ang may gusto sa isang relasyon. Yung partner mo, totally wala na. Kaya lang, hindi lang siya makabitaw dahil maybe sa awa sa iyo, maybe sa sasabihin ng tao, maybe sa mga personal na kadahilanan kung bakit kahit ayaw na niya, ay hindi pa rin siya makapagbitaw sa iyo. Pero, ikaw naman, ramdam mo na kung pwede pa lang ay ayaw na niya sa iyo. Na kung pwede pa lang ay alis na siya sa ganyang klaseng relasyon ninyo. So, di ba masakit? Masakit pag naramdaman mo na ikaw na lamang ang may gusto sa inyong relasyon. Ang relasyon kasi guys, composed of two persons. No? Kasi hindi naman matatawag yan na relasyon kapag ikaw lang mag-isa. Ano yan? Makipagrelasyon ka sa sarili mo? Hindi naman pwede yun, di ba? So, ang isang relasyon o ang isang pag-iibigan ay composed talaga ng dalawang tao. What if kung ikaw na lang ang may gusto sa ganyang klaseng relasyon? Diba? Masakit. Pero kahit ganun, ay hindi ka rin makapagbitaw o hindi mo rin siya mabitawan kasi mahal mo eh. Mahal mo. Kaya sabi ng isip mo, bitawan mo na yan kasi hindi ka naman na mahal yan. Hindi ka na niya mahal o hindi ka naman niya totoong mahal. Pero patuloy ka pa din na nag-i-stay sa relasyon ninyo. Kasi bakit? Mahal mo eh. Hindi mo kayang i-give up. Hindi mo kayang tapusin ang inyong relasyon dahil mahal mo. So, dyan na naman pumapasok ang paglalaban ni puso at ni isip to the point na mahirapan tayo kung minsan sundin kung sino ang ating susundin. Kung sino ang ating mas unahin na susundin. Ang puso ba o ang isip mo? No? So, another example. Kunwari, ang mahal mo ay niloloko ka na lang. Niloloko ka na lang niya, pero hindi mo pa rin maiwan kasi mahal mo. Harap-harapan mo nang nalalaman at harap-harapan mo nang nararamdaman na ikaw ay pinaglalaroan lamang ng iyong partner pero nag-i-stay ka pa din sa kanya. Bakit? Hindi dahil sa mayaman siya, hindi dahil sa siya ay maganda, hindi dahil sa siya ay magaling. Magaling sa ano? Magaling makipag-usap. Kala nyo ano na? Nag-i-stay ka dahil mahal mo siya. At kahit nararamdaman mo na niloloko ka niya, ay pipiliin mo pa din na mag-stay. Pipiliin mo pa rin na mahalin siya kahit alam mo na hindi na healthy ang inyong relationship. Pipiliin mo pa rin na mahalin siya kahit alam mo sa sarili mo na hindi ka na masaya sa kanya. No? Hindi ka na masaya dahil nararamdaman mo na niloloko ka na niya. Pero nananatili ka pa rin. Pero sa kabilang banda, masaya ka kahit gano'n ang ginagawa niya, hindi ka pa rin umalis kasi mahal mo eh. So because of that, masaya ka. Masaya kang mahalin siya kahit sinasaktan ka na niya. So, yun ang mga examples na basic examples. Marami pang mga kadahilanan na tayo ay kung minsan nagtatalo yung puso at isip natin sa larangan ng pag-ibig. Okay. Ang tanong ko naman ganito, kagaya ng sabi ko kanina, ang pag-ibig ay composed of the two persons. Pero, kung ikaw na lang mag-isa, aba, ma'am, sir, kung ikaw ay nakikinig ngayon at tumpak sa iyo ang usapin na ito, kung ako sa iyo, susundin mo yung isip mo. Okay? Kasi, anuin mo ang isang tao na mahal mo nga, binigyan mo ng sobra-sobrang pagmamahal, binigyan mo ng sobra-sobrang panahon to the point na umikot na ang mundo mo sa kanya, to the point na parang halos kalahati na ng buhay mo
ay umikot sa kanya or umikot na sa kanya, pero hindi ka pa rin magawang mahalin. At ginagawa ka na lang laruan. Pinaglalaruan ka na lang. Well, kung ako sa'yo, that's the time na tapusin mo na ang iyong pag-ibig sa taong ganyan. Kasi wala naman magagawa yung martir-martiran effect mo dyan. No? Lalo lang lalaki yung ulo ng partner mo kapag gano'n ang ginagawa mo. Bakit? Kasi sabihin niya, ay, hindi naman niya ako kayang iwan eh. Okay lang naman sa kanya na ginagawa ko siyang tanga. Okay lang naman sa kanya na ginagawa ko siyang panakiputas. Okay lang naman sa kanya na ginagawa ko siyang second option. So, kayo, papayag ba kayo sa ganun? Well, ang sarap mabuhay sa mundo. Nung maliit tayo, lahat na pagmamahal ng magulang natin ay ginawa nila para sa atin. Tapos, nung lumaki ka at nagmahal, hayaan mo lang sarili mo na lokohin, paglaruan, baba yung sarili mo sa taong hindi naman deserve para sa'yo. So pag mga ganun, ang sitwasyon ng inyong pag-iibigan o ang inyong relasyon, kung ako sa inyo, mas sundin nyo ang isip nyo. Kasi although na masakit ang pag-let go sa taong mahal mo, pero mas maganda na lang yung pasaktan ka ng sobra kaysa naman hindi mo kayang iwan siya pero habang buhay ka naman yung sasaktan. Habang buhay ka naman na umiiyak at nalulungkot sa ganyang klaseng relasyon. Hindi tayo pinanganak para pahirapan, no? Or lokohin or paglaruan lamang ng kapwa natin. Marami pa dyan. Yung sakit on process, mawawala yan. Yung sakit na mararamdaman mo pag nag-give up ka sa relasyon na meron kayo, ay darating ang punto ng buhay mo na tatawanan mo na lang. Tatawanan mo na lang ang nakaraang mong relasyon at masasabi mo sa sarili mo na dati, hindi ko kayang iwan yan. Dati, kahit nasasaktan at umiiyak ako sa kanya, nag-i-stay pa din ako kasi mahal ko. Tapos, ngayon, sabihin mo sa sarili mo, bakit ko ginawa yun? Bakit ko inayaan yung sarili ko na magpakatanga sa kanya? Kaya pangit-pangit naman nun, tabingi pa yung muka. Sa pag-ibig naman, walang halaga ang pisikal na panglabas ng tao. Ang mahalaga lang ay mahal mo. So ano pa yan, sino pa yan, basta mahal mo. Pero, kung hindi naman siya deserve para sa'yo, well, that's the time na bitawan mo na yan kahit masakit. No? Kung ganun ang relasyon na meron ka ngayon. Pero pag hindi naman, ay wala namang dahilan no, para mag-give up ka sa ganyang klaseng relasyon. Well, aminin nyo guys na once upon a time sa buhay natin ay naranasan natin yung maging tanga. Naranasan natin sa buhay na maging martyr sa isang relasyon. Naranasan natin sa buhay natin ang mga pagkakataon na sumubok tayong lumaban or sinubukan nating lumaban para sa isang relasyon. Pero kahit anong paglaban or kahit anong laban ang ating ginawa, wag lang masira ang relasyon na meron tayo. Pero dumating pa din sa point na nasira na ito. No? So, siguro magtatanong kayo, ikaw Soil, naranasan mo na ba to? Well, ang maibigay ko lang na tip sa inyo, hindi ako makapagsabi ng ganito kung hindi ko naranasan. Yun hindi ako makapagsabi ng mga ganitong klaseng bagay kung hindi nangyari sa aking buhay. Sinashare ko lang sa inyo based my experience. Kasi napaka-ipokrito ko naman kung sabihin natin na wala akong karanasan when it comes sa pag-ibig. Diba? Lahat tayo nakakaranas ng pag-ibig. Kasi as long na meron kang puso, meron kang pag-ibig. Unless, kung wala kang puso. Yun bang tipo na kahit may puso ka pero wala kang puso? Pero habang na may puso ka, nakakaramdam ka ng pag-ibig. Nakakaramdam ka ng love. So, bawat isa sa atin ay nararanasan natin yung ganong klaseng stage sa buhay natin. At siguro, kung ikaw ngayon ay may partner na, o di naman kaya ay stable na ang inyong relasyon ng iyong partner, let's say
nag-asawa na kayo, may pamilya na kayo. Pero kung isipin ninyo ang inyong nakaraan, maybe makarelate kayo sa ating topic na napag-uusapan ngayon. Sa isang pamilya o sa isang mag-asawa, bawat isa sa inyo ay may tinatago na memories or alaala patungkol sa pag-ibig. Minsan nga, pinipili na lang natin na hindi na sabihin sa ating mga partners kasi hindi naman na dapat nasabihin pa sa kanila. Kasi hindi man nila alam yun. Wala pa naman sila sa buhay natin nung nangyari yun. Pero sa'yo, may nakatago dyan na isang alaala ng pagpakatanga, pagpakamarter, sabihin nating pakumbaba ng sarili natin alang-alang sa pag-ibig. So, ano nga bang masusunod, Kuya Soil? Isip ba o puso? Ang case-to-case basis kasi yun. Kung yung case nyo ay nararamdaman na ninyo na kayo na lang nagmamahal, kayo na lang nag-i-effort sa ganyang klaseng relasyon ninyo, then let go mo. At meron naman kung minsan na mga pagkakataon na kahit sabihin ng isip mo na wala namang problema sa kanya, pero ang puso mo ay hindi mo maturuan para mahalin siya, then sundin mo yung isip mo kasi huwag mong ipagpatuloy ang klaseng relasyon na ikaw lang ang minamahal at hindi mo naman mahal. Huwag tayong maging bias. Huwag tayong maging unfair sa kapwa-tao natin. Let's be fair sa tao na yan. Prangkahin mo at sabihin mo sa kanya na kahit anong gawin niya ay hindi mo siya kayang mahalin. Hindi mo kaya suklian ang pagmamahal na inaalok na sa'yo o inaalan niya sa'yo. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot na masaktan siya. Huwag kang matakot na baka magalit siya sa'yo. Maging honest ka sa kanya. Maging honest ka sa nararamdaman mo. Para nang sa ganoon ay hindi rin siya masaktan. No? Kasi kapag pinaniwala mo siya na mahal mo siya, pero totoo hindi naman. Dalawa yung niloloko mo dyan. Number 1, sarili mo. At number 2, yung tao na nagmamahal sa'yo. So, anong dapat gawin? Prangkahin mo. Maging honest ka sa kanya na hindi mo siya mahal or hindi mo siya kayang mahalin. May mga instances na takot ka sabihin yun kasi baka anong gawin niya, baka masaktan siya. Pero mas matakot ka pag tumagal ang ganyang klaseng sitwasyon ninyo na pinapaasa mo siya na mahal mo pero deep inside, sarili mo hindi. May mga pagkakataon kasi guys na ganyan na yung tipo ba na kahit anong gawin natin sa partner natin para lang mahalin tayo. Pero hindi nila tayo magawang mahalin. Kahit sabihin natin na tinatry nila na mahalin tayo. Pero pag hindi ka talaga mahal niyan, hindi ka talaga mahal niyan. Totoo yan. Kaya pag ganun, pag hindi ninyo mahal yung isang tao, huwag ninyo patagalin. Sabihin na ninyo, maging honest kayo. Maging patas kayo sa nararamdaman ninyo at sa magiging mararamdaman ng inyong partner. Huwag yung hintayin pa ninyo yung maraming araw na lilipas bago kayo aamin. Dali yun. Dali. At sa mga tao naman na nagmamahal ng tapat pero hindi kayang suklian ng kanilang mga partner, ay ihinto nyo na. Ihinto nyo na yung kabaliwan ng ganyan. Kasi wala kang mapapala kapag patuloy ka sa isang relasyon na ikaw na lang ang may gusto. Patuloy ka sa relasyon na nagmamartir-martiran ka na. Patuloy ka sa relasyon na alam mong kahit ginagawa ka ng tanga, pero tuloy ka pa din. Bakit? Tanga ka ba? Hindi naman, di ba? So bakit papayagan mo yung tao na gawin kang tanga? Bakit susundin mo ang puso mo? Ay alam mo namang mali. Bakit hindi mo kaya kontrahin ang puso mo? Kahit alam mong hindi tama yung nararamdaman mo. Kasi mahal mo? Question is, mahal ka ba niya? Kaya ba niyang suklian yung pag-ibig na ipinaparamdam mo sa kanya? Paano kung hindi? Mananatili ka. Maraming tao sa mundo, hindi lang siya. Darating yung punto sa buhay mo na makakalimutan mo siya at makakatagpo ka ng kagaya mo. Yun bang deserve para sa'yo? Yun bang hindi ka sasaktan? Yun bang kaya niya suklian kung ano ang pag-ibig na pinaparamdam mo sa kanya? No? Huwag natin sayangin ang ating buhay sa isang pag-iibigan na hindi tama.
huwag natin sayangin ang ating buhay sa pag-ibig na ikaw lang may gusto. At ikaw na lang ang may gusto. So, ikaw na nakikinig, siguro dumating sa punto sa buhay mo na nung narinig mo itong diskusyon natin, ay bumalik ang mga alaala ng pag-ibig mo dati. Anong masasabi mo sa ating talakayan? Paki-comment sa comment section at ituloy-tuloy natin ang pag-uusap dito sa aking channel. Kung ikaw ay nakarelate sa ating pinag-usapan, comment mo rin. At kung ikaw ay may didagdag or may gustong sabihin sa ating discussion, ay pwede mong comment dyan sa comment section. At bago po tayo magtapos, shout out po muli kay Ma'am Tasabel, kay Jean Vlog, ayan, at kay Sir APC Music. Mega love shout out sa'yo dyan, sir. I hope nasa maayos ka lang na kalagayan. At hanggang sa muli natin na pagsasama-sama, guys. Hanggang dito na lamang. Bye-bye!